Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ex-convict patay, 6 arestado sa engkwentro sa General Santos City. Kalahati ng pamilyang Pilipino itinuturing ang sarili na mahirap ayon sa SWS survey. Pangulong Marcos Jr. nasa South Korea na para sa APEC Leaders Summit. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang ex-convict habang 6 ang naaresto matapos ang engkwentro sa pagitan ng mga pulis at armadong grupo sa Barangay Kalumpang, General Santos City, kamakailan. Kinilalang napatay na si alias John Caban ng Davao del Sur na unang nagpaputok sa mga tauhan ng Police Station 10 sa Purok Katapang Heights. Nagsagawa ng follow-up operation ng pulisya matapos matukoy sa CCTV ang suspect sa pagnanakaw ng cellphone ng isang atleta sa Batang Pinoy Games. Sa operasyon, naabutan ng mga pulis ang grupo na umano'y nagpa-pot session. Nasamsam sa lugar ang isang .357 revolver, mga sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Lahat ng nadakip ay may mga dating kasong pagpatay at droga. Naharap sila ngayon sa mga kasong illegal possession of firearms, illegal drugs at resisting arrest. Kalahati ng mga pamilyang Pilipino o 50% ang nagsabing sila ay mahirap, batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS. Bahagyang tumaas ito mula sa 49% na naitala noong Hunyo, nakatumbas ng humigit kumulang 14.2 milyong pamilya sa buong bansa. Ayon sa SWS, ang pagtaas ng self-rated poverty ay dulot ng pagdami ng mahihirap sa Metro Manila at Balance Luzon, habang bahagyang bumaba sa Visayas at nananatiling pareho sa Mindanao. Samantala, 38% ng mga pamilya ang nagsabing hindi sila mahirap, mas mababa ng 3 puntos mula sa 41% noong Hunyo. Mayroon namang 12% na nasa pagitan o tinatawag na borderline poor. Tumaas mula sa 10% noong nakaraang survey. Isinagawa ng SWS ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 adult respondents mula Setyembre 24 hanggang 30, 2025. Dumating na sa South Korea si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa Gyeongju. Sa kanyang pagdating kahapon, dumiretso ang Pangulo sa Windham Grand Busan Hotel para sa isang meet and greet sa higit 200 Pilipino kung saan nito ipinangako ang suporta ng administrasyon sa mga OFW. Kabilang dito ang pagtatatag ng Philippine Consulate in Busan at Social Security System Office sa Philippine Embassy in Seoul. Inaasahan namang ibibida ni PBBM sa APEC Leaders Summit ang kahandaan ng Pilipinas na mag-accommodate ng investors sa artificial intelligence and technology sector. Isusulong din sa meeting ang access sa digital services at financial inclusion, maayos na daloy ng tao at produkto, supply chain resiliency, at digital literacy at skills development ng MSMEs at mga kababaihan. Bukod dito ay lalahok din ng Pangulo sa bilateral meeting sa dalawang world leaders at magtatalumpati sa APEC CEO Summit. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.